Patuloy pa rin po ang mga pagulan dito sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Eastern Visayas. Dulot pa rin yan ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Yung ating northeast monsoon or amihan malakas pa rin po at nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon at unti-unti na nagdadala ng magbaba ng temperatura lalo na po sa madaling araw, habang ang easterlies naman ay siya nagdadala pa rin ng mainit na panahon dito sa ilang bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao na meron din mga pulupulong paggulat. Wala naman tayo nakikita pa rin na bagyo or low pressure area na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Asahan pa rin po ang pinakamaulang panahon dito sa may Bicol Region and Quezon. Kung dito po sa Luzon, epekto pa rin po yan ng shear line o yung pangganang mainit at malamig na hangin. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Luzon, bagyo maulap hanggang maulap na kalangitan in general ang iiral dulot po yan ng northeast monsoon. Mas madalas ang mga pagulan dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque and Romblon. Yan po ay dahil sa amihan dito po sa may Quezon, sa Rizal and Laguna at iba pang probinsya dito sa may Cordillera Region. Mataas din po ang tsansa ng mga mahihinang pagbulan. In terms of temperature, kung dito sa Metro Manila, bumababa na po lalo na sa madaling araw. Possible ngayong araw hanggang 22 degrees Celsius na minimum temperature, habang sa Baguio naman, posibleng bumaba ito 13 degrees Celsius. Maaaring mas mababa pa doon sa ibang lugar dito sa may Benguet at dito rin sa may Ifugao and Mountain Province. Dito sa Visayas, pinakauulan na yung dulot ng shear line na yung Eastern Visayas na po, no? Itong buong Eastern Visayas, asahan yung misa malalakas sa mga pagulan at mga thunderstorms. Sa natitirang bahagi po ng Visayas, may mga pagulan na as early as this morning dito po sa may parting Panay Island. Epekto po yan ng northeast monsoon or amihan but for the rest of Visayas, central portion, itong Negros provinces, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mataas na tsansa rin po ng mga pulupunong ulan, lalo na sa may Northern Negros and Northern Cebu. Pagsapit ng hapon, mababa ang tsansa ng mga pagulan dito sa may southern portion of central Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad pa rin po ng weather conditions as yesterday ang iiral, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan. Meron lamang mga pulupulong ulan dito sa may Davao Region at bahagi ng Soxal dyan sa umaga. Then meron mga localized thunderstorms naman po, lalo na sa may Caraga Region and Davao Region, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pagdating sa temperatura, asahan yung sa Metro Cebu between 26 to 30 degrees Celsius lamang, habang mainit dito po sa may southern portion of Mindanao, sa may Davao hanggang 33 degrees Celsius, sa Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius. Kung sa pagbaba pa rin po ng northeast monsoon natin or paglakas dito sa Pating Visayas, asahan po yung gale warning o yung matataas na alon dito sa may northern and eastern coast of Northern Samar, sa eastern coast of Eastern Samar, at dito rin po sa may northern and eastern coast of Catanduanes, hanggang 4.5 meters po ang taas na mga pag-alon doon. Delikado sa manilita sa sakyang padagat. Imagine po na ninyo, nasa isa't kalahating palapag po ng gusali at taas sa mga pag-alon ito. Pero take note din po, no, sa natitirang baybayin po ng Luzon and Visayas, magiging maalo din po, possible yung hanggang 4 na metro dito sa may baybayin po ng Quezon, dito sa may baybayin po ng Oriental Mindoro and Romblon, habang sa may Ilocos Region, possible yung 3 kalahating metrong taas pa rin na mga pag-alon dahil sa pagpapatuloy ng northeast monsoon hanggang sa weekend. Sa ating bahagi ng Luzon, in the coming days, asahan pa rin pong epekto ng northeast monsoon or amihan. So yung ating shear line dito sa may Bicol Region, posibleng bumaba dito sa may Visayas. So ibig sabihin ng Bicol Region pagsapit po ng Linggo at Lunes ay mag-i-improve naman yung weather doon. But for the entire Luzon, in general po, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral, nasasamahan ng mahina pagulan kung dito sa may eastern side yung mga facing the Pacific Ocean, at meron lamang pulupulong mahina ulan for the rest of Luzon. So kung dito sa Metro Manila, 3 sunod-sunod na araw na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan and minsan mababa yung chance lamang ng pagulan. Bago dito sa Baguio City, magiging maaraw ang umaga, ideal po sa ating pamamasyal, at mababa rin ang tsansa ng mga pagulan. Dito sa Legazpi City in particular, sa may southern portion of Bicol, maulan pa rin bukas. Mag-i-improve ang panahon pagsapit ng Linggo at magpapatuloy hanggang sa Lunes. Sa Visayas, tulad na nabanggit natin kanina, magiging maulan po sa may eastern portion at minsan malakas po ito over the weekend. Dito naman po sa naditirang bahagi ng Visayas, itong central portion like Metro Cebu, bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang iiral hanggang sa kalagitnaan po ng Enero. Dito naman sa may Panay Island, pinakang-uulanin pa rin itong Capiz and Aklan kung saan kabilang po ang Boracay, habang sa Iloilo City, madalas din ang mga pagulan pagsapit po ng hapon at gabi for the next 3 days. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, bababa pa yung shear line po pagsapit po ng Linggo at Lunes. So ibig sabihin, pagsapit po ng Linggo, magkakaroon na ng mga pagulan itong Caraga Region and Davao Region, and posible pagsapit po ng Lunes, bahagi na rin po ng Northern Mindanao Region ay magkakaroon din ng mga pagulan doon. So, but by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap ng kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao, and please take note, magiging mainit pa rin po lalo na sa may western sides, itong Cotabato City, General Santos City, and Zamboanga City, possible a maximum temperature na 34 to 35 degrees Celsius.